Hello everyone, so this is Edmond Mindaros channel at sa video ito ay pag-uusapan natin at i-guide ko kayo on how to send money from GoTime Bank to Connect to Card account. So nasubukan mo na rin ba na mag-cash in dito lang sa ating Connect to Card account gamit lang yung ating GoTime app na nagbibigay din ito ng 20 times na pre-transfer monthly. Pero kapag na-consume mo na lahat yung pre-transfer mo dito monthly, so babalik na ito sa regular niya na transaction fee na 9 pesos. So ito yung maganda dito sa GoTime app. Kaya kung hindi mo kabisado kung paano yan gawin, then stay tuned ka lang at start na natin. So ang next step ay kailangan mo lang mag-login or i-open mo lang dito ang yung GoTime app and then i-click mo lang. At once nakapag-login ka na, so dito lang sa ating GoTime profile homepage, dito lang sa kanyang main menu, kailangan mo lang i-tap dito or i-click mo lang dito yung send/transfer and then i-click mo lang. And then next step, dito na tayo sa send/transfer. So dito naman sa kanyang main menu ulit dito sa taas, kailangan mo lang i-select dito yung account number. And dito na tayo sa transfer to account number. So ang Connect to Card, ang kailangan natin hanapin dito is card bank. So wala kang mahanap dito na Connect to Card. So ang kailangan mo lang hanapin dito kung mag-top up ka sa yung Connect to Card, ay kailangan mo lang i-locate dito yung card bank. Para mas mabilis natin mahanap, so dito naman sa kanyang searching, i-click mo lang. And then kailangan mo lang i-type dito yung card bank. Ayan, so dito naman mga kaibigan, kapag tinype mo lang dito yung card, so mag-appear naman dito yung tatlong options na card bank. So mayroon ditong card MRI and then card SME bank, and then kailangan mo lang i-select dito yung card bank incorporated kapag Connect to Card yung kailangan mong top-upan. Alright, and then i-select mo lang ito. And then once na-select mo na yan, so dito na tayo sa next step na transfer to account number. So dito naman kailangan lang natin i-enter dito yung receiver na 16-digit na Connect to Card account number. So and then dito naman sa box and then fill out lang natin. At once na ito mo na dito yung receiver na 16-digit na Connect to Card account number. So dito na tayo sa pag-enter ng account name. So remind ko lang mga kaibigan kung anong nakalagay doon sa Connect to Card na account name. So yun yung kailangan mong i-enter dito. First name and then yung kanyang middle name and then last name, complete po yan. So either capital letters man yan or small letters, pwede po yan basta tama yung details and then fill out lang natin. At once na ito mo na dito yung complete full name ng receiver, din dito naman sa notes, so optional lang naman yan. So i-double check mo lang yung account number and then account name. Kapag okay na dito naman sa baba, kailangan mo lang i-tap dito yung next. And then dito na tayo sa pag-enter ng amount. Okay, so enter mo lang dito kung magkano yung amount na ita-transfer mo. Alright, so dito naman makikita mo dito na InstaPay lang yung gagamitin natin dito na transfer method. So makikita mo naman dito na mayroon pa tayong 15 free instant transfer left this month. So kapag na-consume mo na lahat itong pre-transfer, so babalik na ito sa dati niyang regular transaction fee na 9 pesos. So kapag okay na, dito naman sa baba, kailangan mo lang i-tap dito yung next. And then dito na tayo sa pag-select yung kanyang purpose. So what's this transfer for? So mayroon ditong 4 options like move funds to own account, payment, send to family, or donations. So depende man naman yan kung anong siselect mo doon. So once na-select mo na siya, so dito na tayo sa another step. So transfer this amount, the money will be transferred immediately to card bank. Mga kaibigan, makikita mo naman dito na all details yung receiver, yung full name and then account number. So dito naman sa baba, so makikita mo dito na wala po itong transaction fee dahil meron po tayong pre-transfer, yung total amount lang. And then dito naman kailangan mong basahin mabuti bago tayo mag-proceed. So please check the transaction details are correct before proceedings. We can't reverse these transactions kapag may maling na-enter natin dito. Kapag okay na lahat, and then kailangan mo lang i-tap dito yung transfer now. And then dito na tayo sa pag-enter ng ating GoTime PIN or pwede mo naman gamitin yung biometric para ma-authorize natin yung transactions. So gagamitin lang natin dito yung ating fingerprint. So scan lang natin dito sa mobile screen. Ayan, so makikita mo naman dito na processing transactions. So wait a few minutes and check your transactions history before trying again. Ayan, so makikita mo naman dito na transfer this amount to
connect to card details mga kaibigan, nandito naman siya. So pwede mo naman itap dito yung see details para makita natin. Ayan, so makikita mo naman dito na successfully na transfer na natin dito, and then kailangan lang tayo mag-back and then i-double check lang natin sa ating connect to card app. So dito lang sa ating connect to card app, and then i-click mo lang and then login lang tayo. At once nakapag-login ka na, para ma-double check natin yung ating transactions, so dito lang sa ating connect to card profile homepage, so kailangan mo lang itap dito yung savings dito lang sa kanyang main menu, i-click mo lang. And then dito lang ay kailangan mo lang i-select dito yung pledge, yan, itap mo ulit yan. Okay, so dito lang sa baba, makikita mo naman dito yung transactions. So nandito na siya, mga kaibigan, na successfully transferred na po siya galing lang sa ating GoTime app. So napakabilis lang talaga. Alright, so ganoon lang po kasimple kung paano tayo mag-top up or mag-send ng money galing lang sa ating GoTime app to Cardbank Connect to Card app. In hope na nakapagbigay ako ng konting kalaman at guide tungkol sa GoTime app tutorials. Thank you guys, and see you in my next tutorials.